Po na iniatas sa akin ay may ganitong pahayag. Ang hindi nag-iimpok na kasama ni Kristo ay nagsasambulan. Ito po ay pahayag na ating pong mababasa sa aklat ng Lucas 11:23. Dito po hinango ito ang ating paksa. Ito po ay isang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulan. Ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulan. Sa New American Standard Version ay may ganito pong pahayag. And he who does not gather with me scatters. Ang hindi nag-iimpok kasama ko o kasama ni Kristo ay nagsasambulan. Sa unang pakinig po ay simpleng pahayag, simpleng pananalita, ngunit naglalaman ng maraming diwa. Ang hindi nag-iimpok. Ang ibig sabihin po ay likas sa tao ang mag-impok. Nag-iimpok kanyang sarili, naghahanap ng mga bagay para mapagsama-sama ang kanyang mga tinatangkilik sapagkat nais ng tao na magtagumpay. Nais po ng tao na maghangad ng kaluwalhatian, maghangad ng mga bagay na magpapagalak sa kanyang buhay. Lahat po ng tao ay naghahangad nito. Nangangarap ng maaliwalas o masinag na buhay. Nangangarap na maging isang tanyag, kinikilala, pinahalagahan ng kanyang kapwa-tao, ng isang bansa, ng isang organisasyon. Ang ibig sabihin po ay yan ay pagkapakilala na meron siyang tinatangkilik. Pag meron kang tinatangkilik, dahil ikaw ay nag-iimpok, nagpaparami, ay itinuturing niya na siya ay matagumpay. Ngunit ayon po sa ating pag-aaral na ito, kung ang tao po ay nag-iimpok ng mga bagay na nais niyang impukin, na nais niyang mag-gather, na nais niyang mapagsama-sama sa isang layunin at adhikain na siya'y magtagumpay. Ngunit kung siya'y nag-iimpok na hindi kasama si Kristo, ayon po sa ating pag-aaral, ay nagsasambulat. Ang term po na salitang nagsasambulat, nag-aaksaya, nagtatapon. Ang isang bagay na isinambulat mo ay nawawalan ng halaga. Ang salita pong nagsasambulat ay nagpapakilala ng isang bagay na nawawalan ng saysay. Ang mahabang panahon na iyong pinagsumikapan, na ang iyong lakas,
ang iyong pag-iisip, ang iyong buhay, at lahat ng iyong magagawa. Tawagin nga po ay mga pinagsumikapan mo sa buhay. In the end of the day, sa pagkatapos ng kasaysayan, sa pagkatapos ng kwento ng buhay, ang mga bagay na iyon ay nawala pala ng saysay sapagkat iyong isinabog lang sa hangin. Nagsabog ka lang sa hangin. Nawalan ng saysay ang lahat ng mga bagay na iyong inimpok sapagkat ikaw ay nag-impok na hindi kasama si Kristo. Kaya ang hindi nag-iimpok na kasama ni Kristo ay nagsasambulan. Mga kapatid, upang dumaloy ng lubusan at maunawaan natin ang mga bagay na ito na sa salitang pag-iimpok, saan humahantong? Saan naparoroon ang hangarin ng tao na mag-impok? Ano po ang kadalasang hinahangad ng tao na maimpok o matipon sa kanyang buhay? Sa aklat ng Mateo, kabanatang 6, ang talata ay 11, ganito po ang nakasulat. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. At dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ito po ay, it is a radical term. Isang radikal na termino na ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga lingkod, na dito po ay merong malalim na karunungang dapat maunawaan ang kanyang mga alagad. Sapagkat ang sabi ni Kristo, huwag kayong magtipon. Sapagkat ito pong pagtitipon na hangad ng tao ay ang pagtitipon ng mga kayamanan sa lupa. Hindi po sinabi ng ating Panginoon Kristo sa talatang ito na huwag kayong magtrabaho, huwag kayong maghanap buhay, huwag kayong kumain. Wala pong sinabi ang ating Panginoon Kristo sa talatang ito na huwag kayong magsikap. Wala pong sinabi sa talatang ito ang ating Panginoon Kristo na huwag kayong magtrabaho at sumikap sa pamumuhay. Wala po. Sabi niya dito, tungkol sa hangarin ng tao sa pagtitipon ng mga kayamanan. Sa pagtitipon ng mga kayamanan. Ano ba ang ibig sabihin ng isang tao nagtipon ng kayamanan? Ang ibig sabihin po ng taong nagtipon ng kayamanan ay mayaman. Bakit siya yumaman? Sapagkat yumaman siya sa mga bagay na kanyang tinatangkilik. Noong araw ay lagi natin narinig, I want to be a millionaire. I want to be a millionaire. Nais kong maging milyonaryo. Pero ang tanong, ano po ba masusukat ang salitang milyonaryo o mayaman? Ito po ba ay masabi natin pag ikaw ay nagkaroon ng 1 milyon, ikaw ay maituturing ng milyonaryo? Hindi po. Pag ikaw ba ay nagkaroon ng 1 milyon, ikaw ba ay masasabing ikaw ay mayaman? Nagpunta ka sa Ace Hospital, nagkasakit ka, 500,000. Pag umili ka ng second hand na sasakyan, 500,000. Pag ikaw ay nagpaaral ng anak,
o bumili ng mga bagay na iyong pangailangan sa loob ng isang taon, kulang ang kalahating milyon mo na makatuwid sa pagkakasakit lang, sa service pa lang, sa transportation pa lang, doon pa lang sa iyong pangailangan, 1.5 million na ang nagagastos mo at magagastos mo sa loob ng isang taon. Mayaman ka ba na? Hindi ka mayaman. Ikaw ay mahirap. Ikaw ay kapuspa sapagkat hindi mo pa matutugunan ang tinatawag na mga bagay na tutugon sa iyong pangailangan. Kapatid, ano po ang definition ng mayaman? Ang mayaman ay may mga tinatangkilik at sa mga bagay na kanyang tinatangkilik, kahit na tumigil na siya sa paghahanap buhay, ay kaya niyang masustenihan ang kanyang pangangailangan within his lifetime, sa panahon ng kanyang buhay. Ano po sinabi ng Biblia? Sapagkat ang definition ng mayaman ay lalo na po sa ating modernong panahon ay hindi nasusukat, mga kapatid, dun sa numerical matters, sapagkat naging complex, naging komplikado po ang uri ng pamumuhay sa ating panahon. Ngayon, idinipine po ng ating Panginoon Kristo yung mga kayamanan sa lupa ng isang taong mayaman na pag ang tao po ay humantong sa ganung kalagayan, itinuturing na siyang mayaman at dahil po sa siya'y nagkamit ng mga bagay na kanyang tinatangkilik at within his lifetime, kahit tumigil na siya sa paghahanap buhay, ay hindi niya ikapaghihirap. Yan po ang estado para sabihin ang isang tao ay mayaman. Pakinggan po natin. Sa aklat ng Lucas 12:16 hanggang 21, ganito po ang nakasulat at atin po pakinggan, mga kapatid. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa, kaya po lupa, ang talinhagang ito, talagang normal time sa lahat ng panahon, ang wealth ng tao, mula pa sa unang panahon, ay nasusukat sa lupa. Sa lupa. Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At nagkaroon po siya ng reasoning. At inisip niya sa sarili na sinasabi, namumunga na yung sagana ang kanyang lupa sapagkat siya po ay isang taong mayaman. Inisip niya sa kanyang sarili na sinasabi, nagkaroon siya ng reasoning, kinausap niya kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Bakit? Kung siya tumigil, hindi naman niya paghihirap. Dahil sa sagana na ang kanyang mga ani, inisip niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. Wala na raw siyang mapaglalagyan. Talagang umaapaw ang kasaganaan na kanyang tinatamasa. Sapagkat wala na mapaglalagyan na kanyang mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan. Gagawa ako ng lalong malalaki. That is a pursuit of more. Pursuit of more. Nariyan ka na, naabot mo na, sagana ka na, wala ka na mapaglalagyan ng iyong mga inaning bunga,
Inisipan niya, hindi, sisirain ko. Gagawin ko ganito, gigiba ako ang aking mga bangan, gagawa ako ng lalong malalaki, at dun ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig. Para saan? Para sa maraming taon. Ang makatuwid talagang ang mayaman, para masabing mayaman, kahit tumigil na siya sa mga bagay na kanyang ginagawa, kahit mag-retire na siya, hindi na niya ikapaghihirap. Sapagkat nakakamalig na, nakasecured na, nakasave na para tumustos sa kanyang pangailangang marangyang pamumuhay sa maraming taon. Magpahingalay ka, sabi niya sa sarili, magpahingalay ka, kumain ka. Uminom ka. Matuwa ka. Yan po ang kanyang konbiksyon sa sarili. Kinakausap nga niya, gwapang-gwapo ka na. Talagang ikaw na ang the best. You're the brightest. Ikaw na ang tinitingala sapagkat kontrolado mo ang monopoly of grains. Lalo na sa isang panahong naghihirap ang tao. Lalo na sa isang panahon na kakaroon ng food crisis. Pag na-secured mo o na-monopolize mo ang butil ng trigo, ang butil ng palay, sa'yo lahat bibili. Ang lahat ng tao. Kaya, sabi niya sa sarili, ito ang gagawin ko. Igiba ko ang mga bangan, gagawa ko ng lalong malaki, doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari. Pagkatapos nito'y sasabihin ko sa kaulo ko, marami ka ng pag-aaring nakakamalig. Para sa maraming taon, magpahingalay ka. Ito sa aklat ng Lucas, lalo po natin tignan yung kahulugan ng bagay na sinasabi. Then he said to them, beware. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years to come. Take your ease. Take it easy. Magpahingalay. Yung pala yung sabi ng magpahingalay. Magpahingalay ka. Take your easy. Easy ka na lang. Kumain ka. Uminom ka. Matuwa ka. Ano po ang sabi ng Panginoon Diyos? That's what sinasabi sa kanya ng Diyos. Sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling. You're a fool. Ikaw ay haling. Hihingin sa iyong gabi, sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? Mga kapatid, yan po ang thinking. Yan po ang reasoning ng lahat ng tao. Hindi lang yung mayaman, kasi itong mayaman, ay mayaman na siya. Meron na siya pag-aari. Pero ang tao, sa buhay na ito, iyan ang pangarap. Ano mo ang lahat ng tao na gusto mo sa buhay? Pangarap ko na yumaman. Pangarap nyo ay pangarap ko. Pangarap ko ang masinag na buhay. Pangarap ko rin ang masinag na buhay. Pangarap nyo. Ang umunlad. Pangarap ko. Ang umunlad, yan ang pangarap ng lahat ng pangulo. Ng lahat ng hari. Tinatawag po sa isa aklat na pinamagatang The Wealth of Nations. Ang kayamanan ng mga bansa. Gagawin ka natin ang Pilipinas will be great again. Kailan ba naging great ang Pilipinas? Ayan po ang hangarin ng lahat ng pinuno.
na yumaman ang kanyang bansa, na umunlad at makipagsabayan sa mga malaking bansa sa Europa para sa, in the end of the day, sa kanyang adhikain na magtagumpay, hindi lamang po ang pagkain sa bawat mesa, hindi lamang po ang mapag-aral mo ang iyong mga anak, hindi lamang po ang magkaroon ng makulay na buhay ang iyong buhay sa lipunan iyong ginagalawan, na merong kang maayos na sasakyan, na merong magandang tahanan, na merong mga pag-aaring nakakamalig sa mahabang panahon. Lahat po ng tao, lahat ng bansa, lahat ng pangulo, yan ang pangarap. Yan ang kanilang reasoning na kinakailangan yumaman. Yumaman at yumaman, magtangkilik ng mga pag-aari. At yan po ang pag-iisip, hindi lamang po na mayayaman, kundi halos lahat ng tao sa daigdig, mga kapatid. Kaya, sabi ng ating Panginoon Kristo, ikaw na haling. Bakit po haling? Bakit po haling? Nahaling. Sapagkat ayaw nang tumigil. Pursuit of more. Wala siya pag-iisip. Anong gagawin ko dito? Ang naisip niya, more pa rin. Ayaw niya ng less. Ayaw niya mag-sacrifice. Kasi sapagkat nananatili sa kanya ang kaisipan ng wealth and protectionism. At yan po ang mangyayari sa mga huling panahon pong ito, mga kapatid. Ang pagkasakim ng tao, kapangyarihan, ang pagkasakim ng tao sa karangalan, ang pagkasakim ng tao sa mga bagay ng buhay na ito na nais niyang maipon para siya ay kilalanin nakakaiba sa karamihan. Mga kapatid, ngunit at sabi ni Kristo, huwag kayong magtipon ng kayamanan. Inuulit ko po, wala siyang sinabi dito na huwag kayong magtrabaho, huwag kayong magsikap, huwag kayong magpatuloy sa gawaing inyong sinasagawa sa pamumuhay. Ang sinasabi po dito ng Biblia, huwag magtipon ng kayamanan sa lupa. Nakasulat. Maliwanag na nakasulat. Hindi natin pwedeng baliwalain. Sapagkat may malalim na karunungan nakapaloob dito. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat darating po ang panahon, ang pag-iimpok na ito ng tao. Alam po natin, ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulan. Darating ang panahon na mawawalan ng saysay, mawawalan ng halaga, mawawalan ng pakinabang ang mga kayamanang inipon ng tao dito sa lupa. Ngayon, sa psikolohiya ng isang mayaman, kanyang isip, kanyang kilos, kanyang galaw, kaya po may pangyayari na isang taong mahirap at isang taong mayaman ng taga Wall Street. Pinag-aralan po ng mga scientists. Idinaan po sa isang scanner ang kanilang utak. Magkaiba raw ang galaw ng utak, yung elemento ng utak at yung molecules at component ng utak ng isang taga Wall Street at isang karaniwang tao, magkaiba raw. Magkaiba, hindi pantay nung makita. Sapagkat ang tao po na nahaling sa pag-iimpok ng mga kayamanan na tinatangkilik, ano po ang ibinubunga sa tao? Na ang isip ay nahaling. Kasi yung focus mo, pag sumobra
sa mga bagay na iyong pinagtsatsagaan. Nahaling, naadik, ang buong isip, galaw at kilos mo ay doon na lamang naukol. Kaya ang sabi ng Biblia, nahaling, sa pag-iimpok na mga kayamanan tinatangkilik, ano po ang ibinubunga sa tao? Niliwanag po yan ng mga apostol sa aklat na ikalawang Timoteo 3 at ang talata ay 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Hindi ang ibinunga, pagiging maibigin sa sarili. Pag maibigin sa sarili, papasok doon ang kaisipan ng protectionism. Mayaman, yun pinoprotektahan nila kanilang sarili in expense of others. Kaya nga dito sa Pilipinas, magkapalit lang ng Pangulo, pero yung proteksyon ng mga mayamang kapaligid nananatili para maproteksyonan sa kanila ang tubig, sa kanila ang langis, sa kanila lahat. Telecommunication. Pagkat kinahanglan maproteksyonan nila ang kanilang sarili. Eh, ang epekto nga po ng pagiging maibigin sa sarili, pag ang isang bansa, pag tayo pinasa global trade o global economy, pag sinabi ng Vietnam Purse, walang ilalabas na bigas. Sabi ng Thailand, walang ilalabas na bigas sa Pilipinas. Proteksyonan lang natin ang ating sarili, baka nagkakaroon ng food crisis, ano po ang ibubunga? Sa buhay ng mga Pilipino, marami pong maghihirap. Yung nangyayari sa Ukraine, yung pagiging maibigin ng tao sa kanilang sarili, yung puro sa sarili lang, nagiging sakim, dahil ang tao ay naging maibigin sa sarili, may epekto po yan sa tao, sa nakararami. Hindi baling magkamatayan kayo, basta't maproteksyonan namin ang aming mga sarili. At yan ang reason bakit tumaas ang langis. At ang pagtaas ng langis, dahil saan tayo naging maibigin sa sarili, natutuwa. Sino po natutuwa dito? Natutuwa ang mga mayayaman sa kaguluhan nangyayari sa mga bansa. Sapagkat pagtaas ng langis, ang byproducts ng langis ay fertilizer. Ang fertilizer ay gamit sa pagsasaka. Ang nagsasaka, bibili ng mataas na saka, tataas ang inputs ng production. At pagdating ng araw, tumataas din ang lahat ng bilihin, naghihirap ang tao dahil sa hindi sapat yung gastos at ginugol at yung halaga na ipinalit mo ng produkto dahil nga sa napakataas na bilihin. Kung tawagin po ay inflation. Yan po'y bunga ng pagiging maibigin sa sarili. Sino natutuwa? The arms trader. Arms trade. Yung nakapaligid po sa presidente ng Amerika, yung mga nakapaligid kay Putin, yung nakapaligid sa China, mga advisor, sila po ay producer ng mga armas na pandigma. Saan gagamitin ng armas pandigma? For security reason. Pero kung may gulo, mas maganda. Sapagkat bawat bala na pumapatay ng iyong kapwa, tao'y kitang malaki ng isang producer ng armas. Kaya ang tao po'y nagiging maibigin sa sarili. Yung resulta ng pagiging maibigin sa sarili, ano po ang idinulot? Pansinin po natin, kasi inisa-isa ni Apostol Pablo, yung chronology ng taong ang isip ay yumaman. Maibigin sa sarili. Ano po ang next? Maibigin sa salapi. Dahil sa pag-ibig mo sa sarili mo, nakakamalig na ang bigas mo, i-hold mo yan. Sapagkat pag naghirap, yung halaga ng bigas mo na binili mo sa magsasaka na 17 pesos, pag iminil mo yan, tinatakan mo ng bigas na ang salitay denorado o jasmine rice. Tapos, budburan mo ng NFA na kalahati. Saka mo gilingin ulit. Marami mahuhusay yung mga gilingan dito sa Nueva Ecija. Yung maitim po pag napapaputi dahil ginagamitan ng chemicals. Pag binugahan niyo yung bigas na maitim pumuputi tapos iahalo doon sa mga bigas
na sinasabing denorado. Ano po ang epekto noon? Kitang malaki. Kaya, nagiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, at ang resulta ay ano? Mayayabang! Mapagmalaki! Yan po ang ibinungan ng pagkahali ng tao sa pag-ibig niya sa kanyang sarili na humantong sa pag-ibig sa salapi, na humantong sa pagkahaling sa kayamanan. Ang resulta po ay yumabang. May pastor po na minsan nagsasabi, sino ang gustong yumama? Yayabang! Yayaman daw, yayabang ang nasabi gagaling! Hindi gagaling ang nasabi, kundi gaguling. Nagago na. Yumabang na. Ang isang gumaling at yumabang na ang isang yumaman. Bakit po? Sapagkat ang pagyabang ng tao dahil sa siya'y umunlad, dahil sa siya'y naging maibigin sa sarili, dahil sa siya ay nasentro sa kanya. Kaya sa pagkapalit ng Panguluhan, maraming nalulungkot. Tingnan yung nangyari kay Congressman Andaya ng Bicol. Kahapon po, bago umupo yung kalaban niya, nagbaril siya sa sarili niya. Ibigin sa sarili. Hindi niya matanggap na natalo siya ng ilang boto. Ilang boto? Sa San Rafael sa Saldiposo, 100 lang. Natalo yung mayor ng Saldiposo, 100 lang. Ang mga kalaban ba nila, siya nga si Tad, mag-anak si Lucio Tad. Ang nakalaban naman manugang ni Atong Ang. Mas sa bungero yung nakalaban. Mas nagbigay ng 1,000, ibinigay naman ng grupo ni Atong Ang 2,000, di panalo. 400 votes. May mga politiko po nagbaril sa sarili dahil hindi matanggap na siya'y hari ay napalitan na ng bagong hari. Mga kapatid, yan po ang epekto ng kayamanan at kapangyarihan at pag-ibig ng tao sa kanyang sarili. Kaya ang naghahangad na yumaman, mga kapatid, kabilin-bilinan ng mga apostol, mga kaanib. Kasi po ang mga kaanib, meron din naman dito mayayaman Meron din naman mayayamang kaanib. Tulad nung, kasi po si Apostol Pablo, nung siya po ay mangaral sa Corinto, kasi po ang Corinto, it is one of the largest trading port during the Mediterranean period. At marami mga kaanib dyan na talagang importer of goods. Dahil sa tinatawag silang the Corinthian people, the Greek Corinthian people. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, marami sa kanila ang mga marangal na babae na magbasa ng Biblia araw-araw pag siya nagtuturo ay kanilang sinusundan ang mga kasulatan. Maraming marangal na babae na naging kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos na buhay. Kaya nga dito niya ipinakilala sa mga kaanib na ito ang halaga ng wealth. Kung ikaw ay kaanib na meron ng tinatangkilik o kayamanan. Kasi po, pag ikaw ay talagang nasa iyo ang swerte, meron nga, hindi naman nag-aaral yumaman. Ito po sa Nevesia, mayaman dito, mga hindi nag-aaral. Maaga natuto sa bukid, maaga na naging rice trader. Sila may malawak na mga bigasan o tinatawag na milling dito. Ang kamalig na pagkalalaking kamalig. Pag tinignan mo talaga malaking building ng mga, ang nakaimbak doon ay mga bigas. Sabi ng Pangulo, gagawin kong 20 pesos ang bigas. Pangarap lang naman wala naman sinabing ito ang mangyayari. Ano nga kung mangyayari kung bumaba? Dahil nga hindi naman titigil sa pagkatrabaho. Pero ang sasabi po namin dito, mga kapatid, kung ang tao po ay yumaman, may panganib. Una, ang mayaman, mahirap makapasok sa kaharian ng langit.
Mabuti pa ang isang kamelyo na pumasok sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kaya sino ang gustong yumaman? Ngayon, kung payamanin ka ng Diyos, o kung ikaw ay naanib sa IDP, nalikas ng ikaw ay mayaman at may swerte, may luck ka, tinatawag na income generation, dumami ang iyong tinatangkilik at nakapagkamalig ka ng maraming pag-aari sa mahabang panahon, mga kapatid. Dito, tingin ko sa IDP, walang mayaman dito eh. Kasi po ang definition ng salitang mayaman na pinakita ni Kristo, pwede ka nang tumigil, take it easy, and lahat ng mga araw at taon, ang buhay mo, sa maraming taon, hindi mo na, kahit na hindi ka na magtrabaho. Eh mga kapatid, sa sarili po natin, sino dito ang kaanib na hindi magtrabaho sa loob ng 2 taon? Walang trabaho talaga. Yung buong pamilya walang trabaho. Huwag po na sabihin. Kasi yung pangailangan na nakakatugon yan eh. Yung hindi ka na magkatrabaho, nagkasakit ka, punta ka sa St. Luke's. Hindi ka na magtrabaho, may nag-aaral ka anak, magpa-aral ka kahit hindi ka na magtrabaho. Matutugan mo ang iyong basic needs na hindi ka na magkatrabaho. Wala po eh. Dito sa IDP, wala pong mayaman dito. Ngayon, kung ikaw ay yumaman, kasi po yung well-to-do mula dito sa ilalim, kasi ang mahihirap 3 klase. Mahirap na nasa ilalim, mahirap na nasa gitna, at mahirap na nasa ibabaw. Pag ikaw ay nakalagpas sa mahirap na nasa ibabaw, ang tawag sa iyo, middle man. Middle person. Middle class. Anong uring class? Middle. Pag tumaas ang bilihin, pwede ka mamagsak. Pag bili ka ng kotse, may kotse ka, wala kang gasolina, bababa ka. Meron kang bahay, huhulugan mo, may utang ka, babayaran mo. Nandun ka rin sa ganong class. Pero pag hindi mo na roll over ang iyong income at ang iyong mga inaasahan, at hindi mo natugunan, babagsak ka sa gitna ng middle, makapunta ka sa ilalim na muli. Pero mula doon sa middle, makalagpas ka pa sa middle, tulad ng mayaman, sa maraming taon, secured na siya. Ano po ang kaisipan, mga kapatid, ng isang taong yumabang? Sapagkat maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. Paano ang tao yumayabang dahil sa mga bagay na kanyang tinatangkilik? Sa aklat na unang Timoteo 6:17, pakinggan po natin at ganito po ang ating may siguro, mga kapatid. Ang mayayaman, sa sanlibutan ito. Ang mga kapatid, mayayaman sa lupa. Ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Tanong, dito po sa pahayag na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, sino po yung mayayaman sa sanlibutan ito na pagbibilinan? Na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Hindi po ito mayamang tagalabas, kundi mayamang kaanib. Kasi hindi ko pwede sabihin, lusyutan. Sabi ni Apostol Pablo, huwag ka mayabang. Hindi ko pwede sabihin ni Apostol Pablo kay lusyutan o kay Manny Villar, dahil mayaman na huwag kayo mataas ang pag-iisip. Hindi pwede sabihin, hindi mo naman kaano-ano yun eh. Wala kayong relasyon. Ito po, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo kay Timoteo, merong kang relationship doon sa mga taong yun, sapagkat sila'y plak mo, nasa ilalim ng iyong pangasiwa. Kaya merong kang karapatan at merong kang tungkulin na pagbilinan. Bakit di pwedeng pagbilinan nang wala kang kaugnayan? Pagbilinan mo ang mayayaman na kaanib na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Ano po ang ibinubunga ng kayabangan? Pag ang tayo yumabang dahil sa mga bagay na kanyang tinatangkilik
at tumaas ang antas ng kanyang pamumuhay sa dati niyang kalagayan. Bagamat hindi pa siya totoo mayaman, nasa middle class pa lang. Kumbaga sa angat day, umaangat pa lang. Doon pa lang, sinabihan na ni Apostol Pablo sa Timoteo na yung mga kaanib na mayayaman, yung humikit na sa pagiging mahirap, pagbilin mo na ikaw na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Yan po minsan ang problema doon sa miyembro na may kaya at sa pastor na mas mayaman na mahirap. Baka minsan isipin niyo, pastor niyo, hindi naman nag-aaral yan mas magaling ako dyan. Dahil nga meron akong tinatangkilik, meron akong pag-aari, meron akong magandang bahay, magandang sasakyan, meron akong 1 milyon. Sabi ko nga, bali-bali 1 milyon mo. At kimani pangilinan lang yan. Magpasok mo sa ACE Hospital, o sa St. Luke's, o sa mga pag-aari hospital ng mga mayaman. At yan, mga investor nito, mga mataas ang pag-iisip Tawag po din yung mga ganit. Hindi ka kumikita ang ospital. Hindi na kumikita ang ospital. Sa dami ng nahingin nila sa gobyerno na COVID, na hindi naman COVID, na ginawang COVID, 1 million bawat isa, gaano karaming pera nilabas ng gobyerno. Samantalang ang mga pobreng nurse, alam niyo ba sahod ng pobreng nurse? 8,000 lang pala. Mas maganda yung sahod sa gobyerno ng mga nurse kasi inaabot ng 20 to 30. Kung ikaw ay regular, pero ang gobyerno, contractual pa rin ng gobyerno natin. Ang laki ng pondo na ibinigay sa subalit yung mga mahihirap at pobre nurse ay sumasahod lang pala ng ganun lang. Masahod lang ng 18,000. Mas maganda pa kita nung naghahumahawak ng palat saka pag medyo maganda ang trabaho. Samantalang sabihin ng mayaman, hindi kami kumikita. Pero talaga sila ang umuunlad. Kaya mga kapatid, ang nangyayari po sa maya, yumayabang at hindi patas. Tumataas ang pag-iisip at sa pagtaas ng pag-iisip, saan umaasa? Saan po umaasa ang mayayaman? Saan po umaasa ang may mga kaya sa buhay? Ay umaasa sa mga kayamanang di nananatili. Ano po ang sabi ng Biblia? Ano po ang paliwanag tungkol sa kayamanan at tinatangkilik ng tao? Hindi nananatili. Bakit hindi nananatili? Sapagkat darating ang panahon na yung kayamanang yang hindi nananatili ay sasambulan. Gutters? Mawawala ng saysay, mawawala ng halaga, at hindi mo na mapapakinabangan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kayamanang hindi nananatili. Sa pag-aaral po ng investing ng mga bansa at mga mayaman sa trade, market trades, the rise and fall, corporate empire, every 30 years, yung mga malaking kumpanya, pagdating na araw, nawawala sa listahan ng mga malalaki. Ito po ang pag-aaral ng mga dalubhasa tungkol sa finance. Mga sikat. Sa Pilipinas, sino ba sikat? First Pacific, First Metro Pacific. O yung tinatawag na Lopez Group of Company. Lopez pa. Wala. Maraming sikat na kumpanya. Within your lifetime, pwede hindi manatili yan. John Rockefeller, Carnegie, sa mga bansa, yung mga steel mills nila. Ngayon, sino po ang sikat? Si Jeff Bezos, si Elon Musk. Yan ang mayayaman ngayon. Na pinag-usapan, where is Jack Ma? Si Jack Ma? Nasaan si Jack Ma? Pinakamayamang chick. Pinakulong ni Xi Jinping. Dahil sobrang yabang. Sabi ni Jack Ma, yan ikaw mga regulator natin. Yan ikaw hindi nagkatrabaho ng ayos. Nasa ilalim ka ng Communist Party. Sabihin mo sa China, hindi nagtatrabaho ang mga komunista. Yan, pinakulong. Hindi naman.
Hindi naman nakapagkasalita si Jack Ma. Siya ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya. Kaya mga kapatid, ano man ang pag dumating ng digmaan, nagkaroon ng bagong senaryo. Yung malaking empire mo, lahat ng malaking factory mo, nagkaroon ng digmaan. Dahil sa ang Diyos, sa huling panahon pong ito, 3 bagay po yan. Basahin po natin Apokalipsis. Ano ang mangyayari sa world economy? Ano po ang mangyayari sa pamasaysay at pamumuhay ng tao? Meron pong pandemya. Salot. Sa Apokalipsis. Meron pong tabak. O digmaan. Merong ginatawag po na great struggle of great powers. Geopolitics. Sa Europe, geopolitics sa Asia. Pag nagbanggaan ng malalaki, magsusuwagan yan, yung mga nasa gitna, yan ang unang masusuwag. Ano pong ibinubunga? Tabak o digma. Kaya yung proliferation of arms is a big business. Napakalaking negosyo yan. Kaya nga, nung nanood po tayo ng inauguration ni President Marcos, nakita natin yung mga bagong equipment ng military. Hindi naman lahat yan, sample lang yun. Nakita niyo po isang kanyon doon na Atmos. Yung truck na meron nakalagay na kanyon, dito galing yun. Ang halaga po ng bilyon. Binili po natin sa Israel. At nakaparalan lang dito sa Nueva Ecija na uulanan araw at gabi. Dahil hindi pa tapos yung mga struktura dapat nagawin dun sa billions of pesos. Ang ating Navy, ang ating talagang malaking halaga ang armas pandigma. Dahil naghahanda ka, pagdating ng araw, baka atakihin ka ng isang bansa. Saan tayo tutungo? Kaibigan natin si Uncle C, si Brother C. At uncle naman natin si Uncle Sam. Saan ka mamimili? Kay Uncle Sam o kay Brother C? Pag nagtampo si Uncle, ano ang gagawin ngayon ni Uncle sa'yo? Pag nagtampong kapatid mo, dahil 5% o 10% ng dugong Pilipino ay may Chinese blood. Magagalit naman sa'yo ang kapatid mo. Magsusuwagan niya. Kaya mga kapatid, hindi natin alam ang epekto nito sa nangyayari sa mga mayayamang nagkakagulo at nag-aaway-away. Mayayaman yan, nag-aaway-away. Ano apektuhan? Mahihirap. Ano po ang epekto? Digma. Ang epekto po ng digma, 10% ng production ng langis ay naapektuhan. Punta ka lang sa Batangas ngayon, huwag ka magdadala ng 6 milang at mauubusan ka ng panggastos pag nagpunta ka hanggang San Tomas lang. Ubusan sa 6 mil mo. Bakit? Sa 200 kilometers na takbo, times to 400. I-divide mo sa 10 liter, 10 pesos per liter at i-multiply mo, ang magiging gastos mo, 4,000. Ang toll fee mo, mahigit 1,000, more or less, 6,000. Kaya mo nawawala na ng halaga. Ang 1,000 piso mo ngayon ay 100 na lang halos noon. Kaya po, dahil sa ang isip ng tao ay yumabang, mga kapatid. Ano po ngayon ang gagawin mo? Kaya ang sabi ni Kristo, ang nagtitipong hindi kasama ko ay nagsasambulat sapagkat ang kayamanang tinitipon ng tao within your lifetime, pwede niya ma-erase. Pwede niya mawala. Ang pinakamayamang Indian na si Ambani, mga kapatid, 2 magkapatid yan, pero naghiwalay sila ng kanilang business, pero sila pinakamayaman sa India. Dating pinakamayaman. Ngayon, ni 5 duling. Wala na. Trillions of pesos ang kayamanan. Ngayon, wala nang kayamanan. Naghihirap na. Ganyan ang nangyayari sa mayayaman. Kaya po, huwag magtipon ng kayamanan. Sapagkat hindi yan mananatili. Kaya hindi po sinabi ni Kristo, huwag kang magtrabaho, huwag kang magsikap sa buhay, huwag kang magsaka. Wala pong sinabing gano'n. Kundi ang pag-iisip ay kinakailangan nakatuon sa sa pag-iimpok na kasama ni Kristo. Anong uri pong pag-iimpok?
ang marapat na gawin ng tao upang makapag-impok na kasama ni Kristo. Kinakailangan mag-impok ka na kasama ni Kristo. At pag ano ka makapag-impok na kasama ni Kristo sa 6:20 na aklat ng Mateo, ganito po ang nakasulat. Sa 6:20 na aklat ng Mateo. Kundi, magtipon kayo. Huwag magtipon ng kayamanan sa lupa, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Kayamanan sa langit. Hindi naman po bawal ang magtipon ng kayamanan. Kaso lang, ang kayamanang titipuin mo, kayamanan sa langit. Na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, na dooy hindi nahuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ano pong uring kayamanan ang dapat nating tipunin upang makapag-impok na kasama ni Kristo, magtipon ng kayamanan sa langit. Mga kapatid, huwag po natin isipin. Pangarap mo ay pangarap ko. Pangarap mong yumaman, pangarap ko rin yumaman. Kung sa buhay na ito ang pangarap na yon, ay maging pangarap mo, mawawala po yun, hindi yun mananatili. At kahit na mangarap ka, mahirap po sa tao nangarap hindi naman nangyari Pangarap lang. Kaya yung bagong Pangulo ngayon, medyo mabigat talaga ang kanya kinakaharap. Na pangarap. Laki, 104 million Pilipinos, pakakain mo. Ang isang bansa, ayaw na magpadala dito halimbawa ng bigas, paano gagawin mo? Tayo po, mga kaanib sa loob ng IDBCJ, hintay umaasa sa sinong politiko o sa sino mang gobyerno. Basta sundin lang natin ang sinasabi ni Kristo, magtipon tayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung magtitipon tayo ng kayamanan sa langit, magtatagumpay tayo nakasama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, paano po magtipon ng kayamanan sa langit? Sa aklat ng unang Timoteo, 6:18 hanggang 19, ito ang gagawin natin pagtitipon ng kayamanan sa langit. Na sila, yung sila, tinutukoy dito, kaanib, na pinagbibilinan. At primarily, sinasabihan din dito yung mga kaanib na may tinatangkilik. At sinasabihan na sila ay magsigawa ng mabuti. Sila ay magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila ay maging handa sa pamimigay. Yan po ang mabigat Pagdating na sa pagbibigay. Pati ikaw ibibigay Ako ikaw naghirap nito. Yun po ang kaisipan ngayon ng mayaman. Pagdating na sa pagbibigay, hirap na hirap ang loob. Maibigin sa pamamahagi. Hindi ka ibabahagi inipon ko nga, tapos ibabahagi pa. Yun po ang mabigat na gawin ng tao. Sapagkat ang tao po maibigin sa sarili, at kung tayo maibigin sa sarili, paano mo gagawin ang pamamahagi at maging handa sa pamigay na mga tipon. Yan po titipunin. Magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Kaya yung sinasabi ni Kristo dito, in a near future, yung panahong darating. Kasi po, ang calculation ay ganito. Sa tinipon mo, ano ang mangyayari? Mga kapatid, sa bagay na iyong pinagsumikapan, ano ang mangyayari? Sa bagay na iyong tinipon dito sa lupa, nagtayo ka ng mataas na kamalig, mataas na skyscraper, malaking lupain, magandang tahanan, maraming sasakyan. Ano po ang result? Ano po ang malilikhan nito sa buhay ng isang tao pagdating ng araw? Ang sabi ng banal na kasulatan, napakaliwanag po, mga kapatid, na mga tipon sa
kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Ang buhay sa mundong ito'y darating ang panahon ng pagkawala. Sabi ng ating Panginoon Kristo, ikaw na haling, papatay na kita sa gabing ito. Kukuhanin ko na ang iyong buhay sa gabing ito at ang iyong reasoning at ang iyong pag-iisip, ang iyong paghangad na matipon, na giniba mo ang iyong bangang. Nagtayo ka ng lalong malaki at ikaw ay magyayabang na sarili. Hindi naman po nagpasalamat Hindi naman po nagkaroon ng reasoning, Panginoon, salamat po sa mga biyayang iyong ibinigay, sa mga pagkapala. Kaya sabi ni Hari David, sa iyo ang kapangyarihan at ang karangalan at ang kaluwalhatian. To God be the glory. Sa iyo po ang kaluwalhatian. Ako po'y wala. Mula sa aking pagiging wala ay binigyan mo po ako. Mula sa aking kagipitan ay pinalaya mo po ako. Mula sa aking kahinaan ay pinalakas mo po ako. Mula sa mga bagay na aking kalagayan na nakaraang panahon ay pinaginhawa mo po ako. Yan ang pag-iisip ni David. Pero pag-iisip ng mayayaman, kayabangan, hindi, gigibain ko ang aking pag-aari, tatayo ako ng lalong malaki, at sasabihin ko sa sarili ko, take it easy. Let's drink. Magsaya tayo. Tayo magkantahan, tayo mag-awitan, tayo magkasayahan. Writing in the wall. Alala niyo po yung the Persian story, yung the Babylonian king story, writing in the wall. Many tekel. Basahin po natin yan. Many tekel. Diyan tanong ko tatay, ano ba kayo many tekel? Upharsin. Writing in the wall. Yung kamay ng Diyos ay sinulat sa wall. Samantala ang hari at ang kanyang mga prinsipe at ang kanyang mga deputado at ang kanyang mga kasamahan, matapos nalupigin ang mga bansa, matapos na nakawin ang mga ginto ng Diyos na nasa tahanan o Templo sa Jerusalem, ay ginawa nilang parangal. Hindi ka ang aming ninakaw, hindi ka ang aming nakuha sa aming mahusay na pakipagdigma. Lasingan sila ng alak, minom sila dun sa mga kupitang yon. Makagamitan yon sa bahay ng Diyos. Mga gold yun Writing in the wall. Pag kaya po sa theory, writing in the wall, babagsak ka na. Ang iyong paghahari ay titigil na. Ang iyong kayamanan ay hihinto na. Sapagkat ikaw ay tinimbang at ikaw ay nasumpungang kulang. Kaya yung writing in the wall, the fall of a king, the fall ng isang taong may kakayahan at may kayamanan na patungo sa pagkasambulat. Yun po yung mga historical facts tungkol sa bagay na ito. Kaya, ayon po, ay sinabihan na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at magtipon ng mga kayamanan sa langit. Paano magtipon ng kayamanan sa langit? Sa magitan ng mabuting gawa. Panginoon, linggo-linggo naman ay nag-online ako Nasa abroad ako, nag-online ako. O hindi man ako nakarating sa sambahan, kung malayo, naka-online naman po ako. Very good. Naka-online. Ano? Nagawa mo ba yung kabuuang pagsamba? Kapatid. Sapagkat balita ko po, at nadinig ko naman sa ating puno, na ang koleksyon ng iglesia ay pabagsak na pabagsak. At ang iglesia hindi naman doon nakatuon sa koleksyon, kundi nakatuon doon sa faith ng miyembro. Ano ang effect? Maaari ang epekto po ay inflation, sapagkat nagkaroon ng paghihirap, or nagkaroon po ng sapagkat may mga lugar na wala namang pastor, nagkaroon po ng tinatawag na nagkalipat o napunta sa ibang lugar ang mga members, or kasi yung inflation, hindi po natin, meron talagang panahon, naghihirap ang kalagayan, humina ang income
ng miyembro at sa paghina ng income ng miyembro. At ang ating po kasi pagkakaloob ay batay sa ating kakayahan. Bigay ang bawat isa ay sa pasya ng puso. Pagkabigat sa loob dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Or, may mga kaanib na akala nila'y gumagawa sila ng mabuti, ngunit pagdating sa pamimigay at pagkakaloob, ay nalilimutan nila sapagkat sila ay naka-online lang at hindi po na nila maayos na naipadadala ang kanilang share ng kanilang pananampalataya sa bagay. Kasi po, ang pagkakaloob, it is an indicator na economics. It is an indicator of an organization. Pag bumubulusok, humihina, mga kapatid, ang pamimigay at ang pagkakaloob, meron siyang dapat na aralin. Ano yung dapat na aralin? Kaya ang sabi ng Biblia tungkol sa pagyaman sa mabuting gawa, sapagkat ang pagyaman sa mabuting gawa hindi nakukuha sa salita lang. Ang sabi ng kasulatan ay yung handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, magsiyaman sa mabuting gawa. Ano pong epekto ng ating tulungan sa namatayan? Mabuting gawa. Dumamay tayo sa kaalib na namatayan. Yan ay part ng mabuting gawa. O ito kaya'y likha ng economic crisis ng mundo? Mga kapatid, sapagkat yung tawag na balance sheet ng strength ng isang organisasyon ay nagkaroon ng tinatawag na downside curve. Ito pa, basahin natin. Sa aklat ng Hebreo 13:16 ay ganito po ang nakasulat at ating pakinggan, mga kapatid. Dadapot ang paggawa ng mabuti ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa magayong hain ang Diyos ay totoo nalulugot. Kaya po mga kapatid, naniniwala po tayo na tayo ay custodian, tagapangalaga ng biyayang mula sa Diyos. Hindi tayo naghahangad na yumaman, pero nagsisikap po tayo. At pinag-aaralan po natin ang takbo ng panahon. Mga kabataan ay dapat magsipag-aral. Sapagkat kinakailangan po nilang magsipag-aral. Ang kapatid ay dapat na magtrabaho. At lalo-lalo na po sa papahirap na sitwasyon ng panahon, ay lalo po nating pag-ibayuhin ang ating tinatawag na rural economy. Naalala ko tuloy yung kwento ni kapatid na Nestor. Sa amin po ika-abroad, si Brad Aldo ay nagpautang ng isang beek. Hindi kang beek ko po, napalaki ko ng baboy . Nung malaki-malaki na, ginawa kong bulugan . Alam niyo po ba, nakatutuwa yung isang bulugan ko po nanganak ng 13. Ang halaga po ng isang bulugan ngayon, ang isang biik ngayon parang 6,000 na. Bulugan, nanganak ng 10. Tapos ay, ang isang inahin, ay hindi pala bulugan, hindi kasi ako nagbababoy . Yung bulugan, nambubulog. Yung inahin, yun ang nanganganak. Tama po. Nakatutuwa po kami. Ngayon, ang ginawa po aking kapatid, kung ay magpautang yung kapitbahay ng pigs, kami na ang nagtinda ng pigs. Nagsisikap. Dahil nag-alaga ng inahin, ng anak ng 13, sa 6,000 lang isa. Sabihin ng 10 na lang, na sa 6,000 lang isa, 60,000. Inahin. Mga anak ng 2 beses sa isang taon. Hindi yumaman ng kapatid. Hindi siya yumaman. Pero natugunan ang pangailangan. Kaya naman, lagi sila nagkapasalamat Ano po ay binunga? Hindi niya sinabi, marami na akong inahin. At marami na akong bulugan. Hindi sinasabi ng kapatid, sisirain ko ang lahat ng aking koral. Tatayo ako ng lalong palalaki. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, magkatay tayo ng isang inahin, ating litsunin at sabihin natin, napakasarap kumain ng litsyong inahin. At tayo mag-inuman ng alak. Wala pong papuri sa Diyos. Ganun ang nangyari sa mayaman. Yumabang, tumaas ang pag-iisip. Pero ang isang kapatid na handog ng pasalamat dahil sa mabiyayang mula sa Diyos, ang ibig sabihin nun, lalo-lalo sa mga kapatid sa San Isidro,
Pag nagpasalamat dahil sa mga pagkapala, nanganak ang inahin nila. Ang 10 biik. Nagpasalamat. Hindi naman berde, nagpasalamat. Di ba? Kaya po tayo hindi titigil. Dahil kinakailangan nating maging handa sa pamimigay. Naguguguli natin sa ating mga anak. Naguguguli natin sa ating organisasyon. Naguguguli natin sa mga bagay ng ating pag-iipon ng mga kayamanan sa langit sapagkat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy. Huwag natin kalimutan. Sa gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya ito sa mga kapatid na baka po nalilingat, maganda ka pa lang ng online. Nanonood ka lang, nakasampa ka na. Tanong, na regular rubang napadala. Yan po ang isa sa reason kung bakit talagang dapat siguro palakasin yung tinatawag na community organization. Kahit na nasa ibang lugar ka, isang pamilya kayo, talagang ikaw ay... Pero yun iba namang kapatid, ganun eh. Mga IDBCG at home, may sarili silang talagang record na pinadadala. Pero ibang mga kapatid, dapat po talagang mapaalala na baka sila'y nalilingat. Na baka ang kanilang pag-iisip ay sa mga bagay ng buhay na ito at yung mahalagang bagay, yung pong pagkalingat ay mahalaga rin na sa kanila ay maipaunawa. At ako po'y naniniwala, sa atin naman siguro talagang nagkaroon ng inflationary ang naging sitwasyon ng kalagayan ng panahon dahil siya talaga po humirap. Isipin mo, diesel 80. Sa Maynila, 90. Kaya nga tama yung si Ariel Areta. Araw. Upang upang ang buhay ay guminhawa. Sa ikaw-unlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Sabi ni Marcos, magbisikleta ka nga. Sa Luneta, maghapon. Pinagbisikleta yan eh. Iba, si Marcos Senior po kasi ay isang military man. Disciplinarian. Ito namang batang Marcos, tingin ko sa kanya ay practical man. Yung practical na tao at nakapaligid kanya ay group of lawyers, asawa niya abogado. Makikita po ang resulta nito sa panahon sapagkat yung patakaran ng isang bansa, tandaan po natin, nakaka-apekto rin yan sa pamumuhay natin tao, nating mga Pilipino. Pag nagiya po tayo sa digma, delikado ang Pilipinas. Kaya sa ating mga kapatid na nasa rural, kaya niyo po ang modelo ng San Isidro Economy. Mga kapatid sa San Isidro, bawat bahay doon, hindi lang pagkaparami ng anak ang ginawa, pagpaparami ng baboy na inahin na pinalalaki. Ilan yun? Lahat din, sila, marami po kasing lugar na walang kuhanan ng biik, nagkakaubusan. Doon kinukuha talaga yun sa San Isidro. Tawagin sa Puting Kahoy, hanggang doon sa lugar ng Nasi. Ngayon ang naging industriya. Ang Pilipino hindi pwede tumigil na hindi makakain ng baboy. Napakasarap po nung litsyo, ang tawag sa litsyo na yan, yung inihaw na part nung sa baboy na yan. Hindi pwede hindi kumain ng karne ang mga Pilipino. Kaya mga kapatid, huling tanong po ng ating pag-aaral, bakit ang pag-iimpok? Yan po yung term, pinaka-punto de vista ng ating paksa. Bakit ang pag-iimpok na hindi kasama ni Kristo ay nagsasambulan? Nag-iimpok ka ng kayamanan, yumaba, ikaw ay naging maibigin sa sarili, ikaw ay hindi maibigin sa salapi at ikaw ay yumabang. Bakit hindi po pag-iimpok na kasama ni Kristo tulad ng pag-iimpok na mayaman ay Phil scatters, nagsasambulan, nawawalan ng halaga, hindi nananatili, sumasabog sa isang panahon at sa mga dumarating na araw ng buhay nila. Basahin po natin Santiago 5:1-3,5. Ganito ang nakasulat at pakinggan po natin, mga kapatid. Magsiparito ngayon, kayong mayayaman. Ayo'y magsitangis.
magsihagulgol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Sino po ngayon ang gustong yumaman? Hahagulgol daw. Magsisitamis. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok. Ang inyong mga damit ay nginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na. In a natural sense, ang element of AG and AU is an element of gold. O, isang elemento yon na tawagin ay gold, AU. Sa tawag na chemical table of elements, AU. AG, silver. Hindi po yung kinakalawang. Hindi kinakalawang ang ginto. Kaya nga, pag may ginto ka, meron ka, punta ka sa Palawan, hiramin mo yung magnet nila. Pag ginanon yung gold necklace mo at kumapit sa magnet, isabihin merong may kasamang ano yon, metallic element. Hindi pure gold yun, hindi tatanggapin yon. Pero talagang ginto at pilak, hindi po yun, walang component yon ng mga bagay para kalawangin. Sapagkat yun ay ginto. Yun ang talagang composition niya. Yun ang kanya talagang table. Ang talagang pagiging elemento, ang ginto at pilak. Sabi ng Biblia ay kinakalawang na. Bakit po kinakalawang? Larawan ng kalawang ay wala ng halaga. Hindi mo na maisusuot. Hindi mo na ikararangal. Hindi na nagkaroon ng value. At ang mga kalawang na ito ay siyang magpapatotoo, magiging patotoo laban sa inyo at gaya ng apoy na lalamunan ng inyong laman. Kayo nagtipon ng mga kayamanan sa mga huling araw. Kayo nangabuhay na tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak. Inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Mga kapatid, kapapahamak pa rin ng tao. Sapagkat siya'y naging haling. Hindi niya ipinagpasalamat sa Diyos ang mga bagay ng kabutihan. Wala siyang thinking ng worship and thanksgiving. Wala siyang reasoning na ibalik sa Diyos. Na gumawa siya ng mabuti. Gawin niya ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat na kanyang pag-iisip ay pagtitipon para sa kayabangan na kanyang ipinagmamalaki. Kaya katunayan, 18, 9, 11, 14 na aklat ng Apokalipsis, pakinggan po natin at ganito po ang pagtuturo. At ang mga hari sa lupa na nakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya ay magsisiiyak at magsisitaghoy tungkol sa kanya. Pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. At ang mga mangangalakal sa lupa ay magsisiiyak at magluluksa tungkol sa kanya sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal. Ng kalakal na ginto at pilak. At mga halagang bato at mga perlas. Ang mga mainam na lino at kayong kulay ube. At supla at kayong pula. At sari-saring mababangong kahoy at bawat kasangkapang garing. Yung pong ivory. Garing po, it is an ivory. Hindi po isang mamahaling gamit yan. Yung sungay ng elepante. Kaya po pinagbabawal yan sapagkat yan ay ginagawang kasangkapang mamahalin. Billions of dollars. Ang investment sa Africa niyang makakuha ka lang ng sungay ng yung pinaka ng elepante. Tama? Ang elepante kasi walang sungay, di ba? Yung pinaka ng elepante. Yung kanya ivory, yung elepante meron pinapatay nila elepante. Yung yun ay napakahusay na trade yan sa Africa. Yung mga kasangkapang garing, ginagawang kasangkapan yan. Kasangkapang garing at bawat kasangkapang mahalagang kahoy, tanso, bakal at marmol, kanela at espesyas, at insensyo, at ungguento, at kamangyan, at alak, at langis. Kaya yung oil trade nangyayari at maiinam na harina at trigo.
Hindi na ng Ukrainian grains. 20% ng Europe ay pinakakain. Yung mga may inam na harina at trigo at mga baka, mga tupa, kalakal na mga kabayo at mga karo, mga alipin at mga kauluwa na mga tao, pati human trades, trafficking of people, slavery. Yan po ay isang hanabuhay at negosyo ng mayayaman na darating ang panahon, hindi yan mananatili. Yan ay mawawalan ng saysay sapagkat patitigilin na ng Diyos. Pagdating ng ating Panginoon Kristo ang lahat ng kaharian at ang operation of trade, mawawala na pag natapos na ang daigdig. Nagsisimula yan sa gulo, digma, patayan. Maapektuhan ang hanabuhay ng lahat ng tao, pati mahihirap maapektuhan. Pero yung kayamanan, tinatangkilik ng tao, hindi mananatili sapagkat ipagluluksa ng tao pagdating ng araw ang lahat ng yan ay nasa sambulat at hindi nananatili. Ano po ang layunin ng pag-aaral na ito? Mapokus ang ating buhay, mapokus ang ating pag-iisip, magkaroon tayo ng realization sa ating kalooban na ang buhay ay hindi sa mga bagay na ating tinatangkilik. Tandaan po natin. Sapagkat kung ang buhay ay nakabatay sa mga bagay na ating tinatangkilik, magtipong ka ng kayamanan sa lupa. Pero delikado ka. Sapagkat pag yumaman ka, ikaw ay mahihirapang makapasok sa kaharian ng langit. Pag yumaman ka, pwede kang yumabang. May member minsan, brad, kaya po ikaw tumatamas at tumataya sa loto. Bakit ito tataya sa loto? Gusto ko po pag ako'y tumama sa loto, makapagpatayo ng kapilya. Dahil naman ng iyaw dati, Brad, bago ka patayamain ng Diyos, ako muna! Para daw makapagpatayo ng kapilya. Pagkatuwid, ang focus po natin at ang paalala, tagubilin ni Kristo. Tuloy po natin ang ating buhay. Huwag tayo tumigil sa pagsisigap. Maghanap buhay tayo para sa pangailangan ng ating mga anak at para sa mabubuting gawa. Pero ang ating pag-iisip, mga kapatid, huwag nating ikalulungkot. Huwag natin di ikababalisa sa buhay na ito. Kung may pagkakataon, ang mga bagay natin tinatangkilik ay humihina. O kaya naman, ay hindi natin maabot ang ating projection o naisin sa mga bagay na nais nating marating. Tuloy po natin ang ating gawain. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. At huwag kayong mag-isip, mga kapatid, na hindi matigil ang inyong pag-iisip sa pagsisikap, sa pagtitipon ng mga kayamanan. Gaya po na sinabi ko, hindi sinabi ni Kristo, huwag kayong magtrabaho, huwag kayong magpaaral ng anak. Kasi pag nagtrabaho ka, nagsikap ka, sinuwerte ka, gumanda ang trades mo, hindi ka tumigil. Magkakaroon ka ng accumulation of needs, of wealth, pero hindi ka pa rin magiging mayaman. Sapagkat ang definition ng mayaman, kahit tumigil ka, take it easy, marami ka nang nakakamalig sa maraming taon. Ang mahirap po, ang definition ng pagiging mayaman ay hindi ganon. At ang mahirap din sa isang mahirap, nag-iisip na yumaman at magkakaroon ng protectionism. Mga kapatid, ang isip niya, pag siya'y nababawasan, humihina siya. Ang isip niya, pag siya'y nagbibigay, ay nababawasan siya. Hindi po ganon. Tandaan po natin, mga kapatid, nasa Diyos galing ang lahat. Siya nagbibigay ng buhay, ng hininga at ng lahat ng bagay. Ganyan lang ating hintayin. Kung payamanin ka ng Diyos, mga kapatid, meron kang obligasyon. Meron kang mabigat na responsibility na paginhawahin mo ang iyong mga kapatid. Imaman ka. Pero sa kalagayan pong ito, huling talata po na ating pag-aaral, ito po'y tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo.
Uling talata 12, 15 na aklat ng Lucas atin pong pakinggan. At sinabi niya sa kanila, magmasid kayo. Magmasid kayo. Kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Ang layunin pala ng ating Panginoon Kristo dito, bakit ayaw niya na tayo'y magtipon ng kayamanan, talagang prone ang tao mayaman sa kasakiman. Pati oras. Naging sakim sa oras. Hindi mo na ikaw sasamba. Sabi ko sa pastor, online na muna ako. Bakit? Kayang yung benta ng tinde. Pwede naman mag-online. Naging sakim. Nanghihinayang ka doon sa maliit na kita. Pero ang iyong obligasyon, hindi mo lubusan. Nagagampanan. Yung kasakiman po ay ganito. Protectionism yan eh. Naging maibigin sa sarili. Pinoproteksyonan mo ng sarili. Ayaw mong mabawasan. Nagiging sakim. Dahil sa nag-iipon ka. Ang ibig sabihin na nagtitipon, ang focus mo pag-itipon, ayaw mo na subtraction. Magkalaban po ang positive at negative. Ang positive, plus. Kay Kristo po, minus ang pagyaman eh. Magtipon ng kayamanan sa langit, sumisira ang tanga, ang magkaroon ng mabuting na sila yung magsiyaman sa mabuting gawa, na magkaroon ng mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. From what point of view? From negative side. Pamimigay. Yung ba nagbigay ka, nabawasan o hindi? Ang kaban. Bawas o hindi? Sa reality, nabawas. Pero hindi talaga nabawas. Kasi ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa na siya naman mula sa luklukan ng awa, wala namang tigil sa pagdadagdag doon sa bagay na kinuha mo. Kaya nga buksan mo ang iyong palad at tatanggapin mo ang maraming pagkapala. Tiyat po mga kapatid, ang tinatawag na mabuting kalooban. Sapagkat inisip mo na ang bagay na ginugol mo, na ibinigay mo, na itinulong mo, na ginamit mo sa pagmamahal at pagkalinga ng iyong mga manggagawa at ng iyong organisasyon. Ang ibinigay mo, tandaan po natin, galing din sa Diyos. Pero ang mayaman hindi eh. Gagawa ako, gigibain ko, tatayo ako ng bago, sasabihin ko, I am the best. And I am the brightest. Sa gabing ito, patay ka na. Totodasin ka na. At ang lahat ng iyong pag-aari mapapasahan kanino kaya. Yan ang kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao na po natin ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi po doon nakabatay ang buhay. Hindi sa kasaganaan. Ang buhay ng tao ay marapat na mabatay sa kasiyahan ng buhay at uri ng buhay na nagagawa niya ang tungkuling maglingkod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang hindi nag-iimpong nakasama ni Kristo ay nagkasambulat ayon po sa Biblia. Hanggang dito po at ang susunod na bahagi ang kapatid na Ruben Cebu.